Hindi ka kulang sa motibasyon, kulang ka lang sa kontrol sa sarili. Kung totoo lang tayo sa sarili natin, hindi naman talaga tayo tamad. Hindi rin tayo kulang sa pangarap at lalong hindi tayo bobo o mahina ang isip. Ang totoong problema ng modernong tao ay ito. Palagi tayong hati ang isip. Pagkagising pa lang hawak na ang cellphone. Bago pa man kumilos ang katawan, pagod na ang utak. Scroll dito, nood doon, konting plano, konting pangarap. Pero walang tinatapos. At kapag tinanong mo ang sarili mo kung bakit ka walang disiplina, ang sagot ng mundo ay laging pareho. Motivation lang ang kulang mo. Pero ilang beses mo nang sinubukan ang motivation. Ilang beses ka nang na-inspire. At ilang beses ka ring bumalik sa dating gawi. Dito nabigo ang modernong konsepto ng discipline. Tinuruan tayo ng mundo na umasa sa emosyon, na kumilos lang kapag may gana, na magtrabaho lang kapag inspired, na magbago lang kapag motivated. Ngunit ang katotohanan ay mas tahimik at mas mabigat pakinggan. Ang disiplina ay hindi emosyonal. Ito ay moral. Ito ay desisyon. Ito ay karakter. At dito pumapasok ang Stoicism. Hindi ito motivational quotes. Hindi ito hype. At lalong hindi ito comfort philosophy. Ang Stoicism ay isang sistema ng sariling pamumuno. Isang paraan ng pamumuhay na nagtuturo sa iyo kung paano maging matatag kahit walang palakpak, kahit walang nanonood, kahit walang pumupuri. Si Marcus Aurelius, isang emperador na may kapangyarihang gawin ang lahat, ay hindi nagsulat para magpakitang gilas. Isinulat niya ang meditations bilang paalala sa sarili. Isang tahimik na pakikipag-usap sa kanyang konsensya. At kung iisipin mo, bakit ang isang taong may kapangyarihan sa mundo ay mas piniling pag-aralan ang sariling disiplina? Dahil alam niya ang isang bagay na nakalimutan na ng modernong tao. Ang pinakamahirap pamunuan ay hindi ang iba kundi ang sarili. Hindi ka talo dahil mahirap ang buhay. Hindi ka nahuhuli dahil malas ka at hindi ka stuck dahil wala kang potential. Kadalasan, talo ka dahil wala kang kontrol sa atensyon mo. Nahuhuli ka dahil sinusunod mo ang emosyon mo. At stuck ka dahil walang humahawak sa'yo kapag ayaw mo nang kumilos. Sa Stoic mindset at maging sa mga aral ng disiplina sa pananampalataya, ang tunay na lakas ay hindi nakikita. Ito ay ang kakayahang pigilan ang sarili kahit kaya mong sumunod sa tukso. Hindi ka hinuhubog ng ginagawa mo kapag may gana ka. Hinuhubog ka ng ginagawa mo kapag ayaw mo. Sa video na ito, hindi kita bibigyan ng motivation. Hindi rin kita papakiligin ng magagandang salita. Sa halip, lalakad tayo sa 10 Stoic principles na ginamit ng mga taong tahimik pero matibay. Simple pero hindi madaling wasakin at disiplinado kahit walang nakakakita. Kung handa kang harapin ang sarili mo, kung handa kang tanggapin na ang problema ay hindi ang mundo, kundi ang kakulangan ng sariling pamumuno, manatili ka hanggang dulo. Dahil ang disiplina na binubuo dito ay hindi para sa isang linggo, hindi para sa isang buwan, kundi para sa buong buhay. Panoorin mo hanggang dulo. Ano nga ba talaga ang self-discipline sa Stoicism? Maraming tao ang nagkakamali dito. Iniisip nila na ang self-discipline ay lakas ng loob, na ito ay simpleng pagtitiis, na para bang kailangan mo lang ipitin ang ngipin at pilitin ang sarili. Pero sa Stoicism, malinaw ang kaibahan. Self-discipline ay hindi willpower, ang willpower ay emotional. May araw na malakas ito, may araw na wala. Umaasa ito sa energy, sa mood, sa inspirasyon. Yun ang dahilan kung bakit maraming tao ang disiplinado ngayon pero wasak na naman bukas. Sa Stoic philosophy, ang disiplina ay hindi puwersa, ito ay kaayusan ng isip. Discipline sa pinakapayak na kahulugan nito ay obedience to reason. Ibig sabihin, hindi mo sinusunod ang gusto ng katawan, hindi mo rin sinusunod ang ingay ng emosyon. Sinusunod mo ang malinaw na hatol ng isip kung ano ang tama. Kahit hindi komportable, kapag pagod ka pero kailangan mong kumilos, ang disiplina ay hindi ang pagsigaw ng kaya ko to. Ang disiplina ay ang tahimik na pagsunod dahil alam mong iyon ang nararapat. Ito ang dahilan kung bakit ang Stoic discipline ay sustainable. Hindi ito umaasa sa excitement, umasa ito sa kalinawan. At dito natin mas maiintindihan si Marcus Aurelius. Hindi niya isinulat ang meditations para i-publish, hindi niya ito isinulat para ipakita sa mundo. Wala itong pamagat, wala itong audience. Ito ay personal na tala. Isang emperador na kinakausap ang sarili para manatiling matino sa gitna ng kapangyarihan.
digmaan at responsibilidad, at kung babasahin mo ang kanyang mga salita, mapapansin mo ito. Hindi siya naghahanap ng lakas mula sa labas. Paulit-ulit niyang pinaalalahanan ng sarili na sumunod sa katwiran, hindi sa damdamin. Sa modernong mundo, kabaligtaran ang tinuturo sa atin. Sinasabi sa atin na sundin ang nararamdaman, napakinggan ang emosyon, na huwag pigilan ang sarili, pero sa mas sinaunang karunungan, stoic man o spiritual. Ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa self-restraint. Sa ilang tradisyong espiritual, tinatawag itong pagkontrol sa mas mababang sarili. Ang bahagi ng pagkatao na laging naghahanap ng aliw, madaling sumuko, at gustong makuha ang lahat agad. Hindi ito tungkol sa pagpatay ng desire, ito ay tungkol sa pamumuno dito. Ang taong walang disiplina ay alipin ng sarili niyang pagnanasa. Ang disiplinadong tao ay may kapangyarihan sa loob. Sa Stoicism, malinaw ang hangganan. May mga bagay na kontrolado mo at may mga bagay na hindi. At ang unang dapat mong kontrolin ay hindi ang mundo, kundi ang sarili mong reaksyon. Kapag natutunan mong sundin ang reason kaysa impulse, ang disiplina ay hindi na mabigat, nagiging natural ito, parang paghinga. Ito ang pundasyon na kadalasang nawawala. Sa maiikling video, gusto ng tao ng quick rules, pero walang gustong baguhin ang paraan ng pag-iisip. Sa mga susunod na bahagi ng video na ito, hindi lang natin pag-uusapan kung ano ang gagawin, pag-uusapan natin kung paano mag-isip ang isang disiplinadong tao. Dahil kapag nabago mo ang isip, susunod ang kilos, at doon nagsisimula ang tunay na disiplina. Kung handa ka na, simulan na natin ang 10 principle ng mga Stoic. Number 1. Control what is truly yours. Ang unang hakbang sa tunay na disiplina ay hindi paggawa. Ito ay pagkilala. Sabi ng Stoics, may dalawang uri ng bagay sa mundong ito. Ang kontrolado mo at ang hindi. Simple pakinggan. Pero dito, nadudurog ang karamihan ng tao. Ginugugol natin ang lakas natin sa maling lugar. Iniisip natin ang opinyon ng iba. Pinipilit kontrolin ang resulta. Nababahala sa kinabukasan. Nagagalit sa nakaraan. At pagkatapos nagtataka tayo kung bakit pagod na pagod tayo kahit wala naman tayong nagagawa. Sa Stoicism, malinaw ang linya. Hindi mo kontrolado ang mundo. Hindi mo kontrolado ang ibang tao. Hindi mo kontrolado ang mangyayari bukas. Ang kontrolado mo lang ay ito. Ang isip mo, ang hatol mo, at ang kilos mo sa kasalukuyang sandali. Dito nagsisimula ang disiplina. Hindi ka nawawalan ng disiplina dahil mahina ka. Nawawalan ka ng disiplina dahil pinapasan mo ang hindi mo dapat pasanin. Isang tahimik na tanong para sa sarili, ilang beses ka nang nawalan ng focus dahil sa mga bagay na wala ka namang kontrol? Ilang beses ka nang tinamad dahil iniisip mo ang resulta, hindi ang gawain? Si Marcus Aurelius ay paulit-ulit itong paalala sa sarili. You have power over your mind, not outside events. Hindi niya sinasabing madali, sinasabi niyang malinaw. Kapag umuulan, hindi mo makokontrol ang ulan, pero makokontrol mo kung lalabas ka ba o maghihintay. Kapag wala kang gana, hindi mo makokontrol ang emosyon, pero makokontrol mo kung susunod ka ba rito. At dito pumapasok ang disiplina bilang internal authority. Sa ilang tradisyong espiritual sinasabi, ang unang kaaway ay hindi ang mundo, kundi ang sariling pagnanasa at pag-iwas sa hirap. Hindi mo kailangang patayin ang desire. Kailangan mo lang itong ilagay sa tamang lugar. Kapag sinabi ng isip mo, hindi ko kaya ngayon, tanungin mo ito ng tahimik. Kontrolado ko ba ang kilos ko o hindi? Kung kumilos ka. Kung hindi, bitawan mo. Ang disiplinadong tao ay hindi sumusubok kontrolin ang lahat. Pinipili niya lamang kung saan niya ilalagay ang lakas niya. At kapag malinaw na malinaw sa iyo kung ano ang tunay mong kontrolado, nawawala ang ingay, nababawasan ang pagod, at dahan-dahang bumabalik ang focus. Ito ang unang pundasyon ng self-discipline. Huwag sayangin ang sarili sa maling laban. Number 2. Master your impulses before they master you. Hindi ka sinisira ng malalaking desisyon. Sinisira ka ng maliliit na hindi mo napapansin. Isang scroll pa, isang video pa, isang pahinga pa na nagiging isang oras. Hindi mo namamalayan, pero dahan-dahan kang nawawalan ng kontrol. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil hindi mo napigilan ang unang impulse. Sa Stoicism, malinaw ang babala. Ang impulse ay mabilis, ang reason ay tahimik, at kadalasan, ang nasusunod ay ang mas maingay. Hindi ka tinatamad dahil ayaw mo talagang kumilos.
Tinatamad ka dahil sanay ang isip mo na sundin ang unang utos ng katawan. Pag gutom, kain agad. Pag pagod, hinto agad. Pag bored, cellphone agad. Ngunit ang disiplina ay hindi ang pagtanggi sa pangangailangan, kundi ang pag-antala rito. Si Marcus Aurelius ay paulit-ulit na nagpapaalala sa sarili, huwag kang maging alipin ng bigla ang damdamin. Uminto, mag-isip, pagkatapos kumilos. Isang sandali ng pagitan, iyon ang lihim ng kontrol. Sa sandaling iyon may kapangyarihan ka. Kapag pinili mong maghintay kahit ilang segundo, pinapatunayan mo sa sarili mo na ikaw ang namumuno, hindi ang impulse. Sa ilang espiritual na tradisyon, ang pagkontrol sa sarili ay hindi laban sa katawan, kundi pagsasanay sa kanya. Parang bata ang impulse. Kung palagi mong pinagbibigyan, lalakas ang loob niya. Pero kung tinuruan mo siyang maghintay, matututo siyang sumunod. Hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang maging aware. Sa susunod na may urge na umiwas, o sumuko, o magpaliban, huwag mo agad pigilan. Pansinin mo muna. Sabihin mo sa sarili mo, ito ay impulse, hindi utos. At kapag kaya mo nang makita ito bilang hiwalay sa'yo, hindi na ito ganoon kalakas. Ang disiplinadong tao ay hindi immune sa tukso. Mas sanay lang siyang huwag sumunod agad. At sa pagitan ng urge at action, doon nabubuo ang karakter. Number 3. Accept discomfort as training. Isa sa mga pinakamalaking kasinungalingang itinuro sa modernong mundo ay ito, na ang komportabling buhay, ang sukatan ng tagumpay. Lahat ay dinisenyo para gawing madali ang lahat. Isang pindot may aliw, isang swipe may sagot, isang iwas wala ng sakit. At dahil dito, naging banyaga sa atin ang discomfort. Kapag may kaunting hirap, iniisip natin na may mali. Pero sa Stoicism, kabaligtaran ang pananaw. Ang discomfort ay hindi kaaway. Ito ay pagsasanay. Hindi ka lumalakas sa ginagawa mong madali. Lumalakas ka sa kaya mong tiisin ng kusa. Si Marcus Aurelius ay hindi naghahanap ng komportableng araw. Hinahanda niya ang sarili para sa mahirap na araw. Para sa kanya ang hirap ay paalala na ikaw ay buhay, na ikaw ay may kakayahang pumili ng tama kahit hindi ito masarap sa pakiramdam. Ang disiplinadong tao ay hindi naghihintay maging komportable. Kumikilos siya kahit hindi pa handa ang katawan. Hindi dahil gusto niya ang hirap, kundi dahil alam niyang ang pag-iwas dito ang tunay na nagpapahina. Sa ilang tradisyong espiritual, ang pagtiis ay hindi parusa, ito ay paglinis. Kapag pinili mong bumangon kahit inaantok ka, kapag tinapos mo ang gawain kahit ayaw mo na, hindi lang oras ang binibigay mo, hinuhubog mo ang sarili mo. Discomfort teaches obedience to reason. Tinuturuan ka nitong sundin ang tama, kahit sumisigaw ang katawan na huminto. At sa pagdaan ng panahon, may tahimik na pagbabago. Ang dating mahirap ay nagiging normal. Ang dating iniiwasan ay nagiging bahagi ng araw mo. Hindi ka nagiging manhid, nagiging matatag ka. Kung palagi mong iniiwasan ang discomfort, palagi kang iiwas sa paglago. Pero kung tatanggapin mo ito bilang training, ang bawat araw ay nagiging pagkakataon para patibayin ang karakter. At doon nagsisimula ang tunay na disiplina. Kapag hindi mo na tinatanong kung komportable, tinanong mo na lang kung tama. Number 4. Ignore the noise of opinions. Maraming tao ang hindi kulang sa disiplina. Ang kulang sa kanila ay katahimikan ng isip. Sa modernong mundo, palagi kang hinahatak palabas ng sarili mo. Opinyon dito, paghusga doon, papuri ngayon, puna bukas. At habang mas nakikinig ka, mas nawawala ang direksyon mo. Sa Stoicism, malinaw ang babala. Hindi mo kontrolado ang iniisip ng iba. At kapag ginawa mo itong sentro ng buhay mo, ibinibigay mo ang kapangyarihan mo sa kanila. Si Marcus Aurelius ay emperador, pero alam niya na ang pinakamapanganib na kaaway ay hindi ang mga kalaban sa labas, kundi ang pagnanais na magustuhan. Paulit-ulit niyang pinaalalahanan ang sarili. Gumawa ng tama at hayaan ang mundo na magsalita. Ang disiplina ay humihina kapag ginagawa mo ang isang bagay para sa palakpak. Dahil kapag nawala ang palakpak, nawawala rin ang gana. Ngunit ang taong may matibay na disiplina ay kumikilos kahit walang nakakakita, kahit walang pumupuri, kahit may pumupuna. Sa ilang tradisyong espiritual, ang pag-iwas sa pagpapakitang tao ay tanda ng kalinisan ng intensyon. Hindi mo kailangang ipagtanggol ang sarili mo sa bawat salita. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang bawat kilos.
Hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo sa lahat. Kapag tahimik ang loob mo, mas malinaw ang direksyon mo. At kapag malinaw ang direksyon mo, mas madali ang disiplina. Tanungin mo ang sarili mo, ilang desisyon ang ginawa mo dahil sa takot sa sasabihin ng iba? Ilang gawain ang sinimulan mo, hindi dahil tama, kundi dahil uso? Ang Stoic discipline ay hindi bulag sa opinion, pero hindi rin ito alipin nito. Pinipili nitong makinig sa reason, hindi sa ingay. At kapag natutunan mong patayin ang sobrang boses ng mundo, maririnig mo ulit ang pinakamahalaga, ang sarili mong konsensya. Doon bumabalik ang focus. Doon tumitibay ang disiplina. Number 5. Detach from outcomes. Maraming tao ang nawawalan ng disiplina, hindi dahil mahirap ang gawain, kundi dahil masyado silang nakatingin sa resulta. Iniisip mo kung sulit ba, kung may kapalit ba, kung may makakakita ba, kung may mangyayari ba, at habang mas iniisip mo ang outcome, mas bumibigat ang bawat hakbang. Sa Stoicism, malinaw ang paalala, ang tungkulin mo ay kumilos, hindi kontrolin ang resulta. Ang resulta ay hindi mo pag-aari. Ang effort mo, oo. Si Marcus Aurelius ay namuno sa gitna ng digmaan, sakit at kaguluhan. Hindi niya kontrolado kung mananalo ang bawat laban. Ang kontrolado niya ay kung magiging makatarungan, matino, at matatag siya sa bawat araw. Ang disiplina ay namamatay kapag ginagawang kondisyon ang tagumpay. Kikilos ako kapag sigurado ang resulta. Kikilos ako kapag may assurance. Kikilos ako kapag may garantiya. Pero walang ganoong kontrata ang buhay. Ang Stoic discipline ay walang hinihintay na kapalit. Ito ay tahimik na pagsunod sa tama, kahit walang kasiguruhan. Sa ilang espiritual na pananaw, ang halaga ng gawa ay nasa intensyon, hindi sa papuri o bunga. Kapag tinanggal mo ang fixation sa outcome, bumibigat ang ego, pero gumagaan ang kilos. Hindi ka na natatakot magsimula, hindi ka na madaling sumuko. Hindi ka na paralisado ng paano kung ginagawa mo ang dapat gawin, dahil iyon ang dapat gawin at may kakaibang kalayaan doon. Ang taong disiplinado ay hindi desperado sa resulta. Mas interesado siya sa pagiging tama kaysa maging panalo. Tanungin mo ang sarili mo, ilang beses ka nang hindi kumilos dahil natakot ka sa posibleng kalabasan. Kapag natutunan mong bitawan ang outcome, ang disiplina ay hindi na pabigat. Nagiging natural na galaw ito ng isang taong may prinsipyo. Gawin mo ang kaya mong kontrolin, bitawan mo ang hindi. At sa katahimikang iyon, bumabalik ang focus, bumabalik ang disiplina. Number 6. Train silence and restraint. Hindi lahat ng iniisip mo ay kailangang sabihin. Hindi lahat ng nararamdaman mo ay kailangang ipakita. At hindi lahat ng pagkakataon ay nangangailangan ng reaksyon. Isa ito sa pinakamahirap na anyo ng disiplina. Ang pagpipigil. Sa modernong mundo, ang pinakamabilis mag-react ang madalas tawaging matapang. Pero sa Stoicism, ang tunay na lakas ay nasa kakayahang manahimik. Si Marcus Aurelius ay madalas magpaalala sa sarili na huwag magsalita agad, huwag magpaliwanag ng sobra, at huwag makipagtalo para lang manalo. Dahil alam niya na ang bawat salitang lumalabas ay pwedeng maging butas sa iyong disiplina. Kapag palagi kang nagpapaliwanag, hinihingi mo ang pahintulot ng iba. Kapag palagi kang nagtatanggol, inaamin mong kontrolado ka ng opinyon. Ang taong disiplinado ay marunong maghintay. Hinahayaan mo nang humupa ang emosyon bago magdesisyon. Sa ilang tradisyong espiritual, ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay tanda ng lalim ng pag-unawa. Hindi mo kailangang manalo sa bawat usapan. Hindi mo kailangang sagutin ang bawat puna. Hindi mo kailangang ipahayag ang bawat plano. Kapag mas kaunti ang sinasabi mo, mas malinaw ang ginagawa mo. At kapag malinaw ang ginagawa mo, mas tumitibay ang disiplina. Isang simpleng pagsasanay. Kapag may urge kang magsalita, maghintay ng ilang segundo. Sa pagitan ng urge at salita, doon nasusukat ang pagpipigil. Ang katahimikan ay hindi kawalan. Ito ay espasyo. Espasyo para mag-isip. Espasyo para pumili. Espasyo para sundin ang reason, hindi ang emosyon. At kapag nasanay ka sa katahimikan, mapapansin mo ito. Mas kaunti ang pagsisisi, mas malinaw ang direksyon, mas buo ang kontrol sa sarili. Yan ang tahimik na kapangyarihan ng restraint. Number 7. Do the work daily without drama. Maraming tao ang naghihintay ng tamang araw, tamang oras, tamang pakiramdam, at habang naghihintay sila, dumadaan ang buhay.
Sa Stoicism, ang disiplina ay hindi event. Ito ay araw-araw na tungkulin. Hindi kailangan ng eksena. Hindi kailangan ng hype. Hindi kailangan ng inspiradong pakiramdam. Kailangan lang ng pag-uulit. Si Marcus Aurelius ay gumigising araw-araw na may parehong tanong sa sarili, gagawin ko ba ang tungkulin ko ngayon o maghahanap ako ng dahilan? Hindi niya ginawang espesyal ang disiplina. Ginawa niya itong normal. Ang modernong tao ay gustong gawing emosyonal ang lahat. Kapag hindi exciting, ayaw gawin. Kapag tahimik, iniisip na walang saysay. Pero ang katotohanan na ito, ang karakter ay hinuhubog sa mga ordinaryong araw. Hindi sa mga araw na ganado ka, kundi sa mga araw na pareho lang ang pakiramdam. Ang disiplinadong tao ay hindi naghahanap ng dramatic transformation. Hinahanap niya ang consistency. Maliit na kilos araw-araw, tahimik na progreso, walang anunsyo. Sa ilang espiritual na pananaw, ang pinakamahalagang gawa ay ang patuloy na pagsunod kahit walang nakakakita. Hindi mo kailangang ipangalandakan ang ginagawa mo. Hindi mo kailangang gawing content ang bawat hakbang. Ang tunay na disiplina ay nangyayari kapag walang audience. Tanungin mo ang sarili mo, handa ka bang gawin ang tama? Kahit walang papuri, kahit walang mabilis na resulta? Kung oo, nasa tamang landas ka. Dahil ang araw-araw na paggawa, kahit walang drama, ang siyang bumubuo ng tibay na hindi madaling mabasag. Number 8. Wake up with purpose. Maraming tao ang gumigising na parang walang direksyon. Gising lang dahil kailangan o dahil gising ang katawan. Pero sa Stoicism, bawat araw ay may dahilan. Hindi ito basta-basta dumadaan. Ito ay pagkakataon. Pagkakataon para maging mabuti, disiplinado at matatag. Si Marcus Aurelius ay nagsusulat. Bawat umaga paalalahanin ang sarili. Ngayong araw makikilala ako sa aking karakter, hindi sa swerte o ginhawa. Ang disiplina ay hindi nangyayari sa gabi, hindi ito nangyayari sa huling sandali. Nagsisimula ito sa pagising. Kapag ang unang kilos mo sa umaga ay may intensyon, ang buong araw ay nagiging mas malinaw. Mas kaunti ang distractions, mas madali ang focus. Ang mga modernong tao ay bihira nang nag-iisip bago magsimula ang araw. Scroll agad sa social media. Tingnan ang mensahe. Pumasok sa trabaho ng walang plano. Sa Stoicism maliwanag, kung ang unang kilos mo ay impulsive, ang buong araw mo ay impulsive. Ang disiplinadong tao ay gumigising na may malinaw na layunin. Hindi dahil pressured, hindi dahil may deadline, kundi dahil alam niya ang kanyang tungkulin. Sa ilang espiritual na tradisyon, ang unang sandali ng araw ay sagrado. Doon mo tinutukoy ang tono ng buong araw. Kahit simple, kahit tahimik, kahit walang nakakaalam. Ang intensyon ay sapat. Kapag natutunan mong bumangon na may purpose, ang bawat hakbang mo sa araw ay hindi na random, nagiging deliberate, nagiging disiplinado. Tanungin mo ang sarili mo, paano kung bukas ay gigising ka na alam mo ang layunin mo? Hindi lang basta gigising, kundi gigising at kumikilos. Kapag naranasan mo iyon, makikita mo ang tunay na lakas ng self-discipline. Number 9. Choose discipline over emotion. Ang emosyon ay totoo. Nararamdaman mo ito. Pero hindi ito palaging tama. Maraming tao ang nabubuhay na parang ang emosyon ang pinuno. Kapag may gana, kikilos. Kapag wala, ihinto. At dahan-dahan nawawala ang direksyon ng buhay. Sa Stoicism, malinaw ang prinsipyo. Ang emosyon ay signal, hindi utos. Si Marcus Aurelius ay paulit-ulit na nagpapaalala sa sarili. Huwag hayaan ng damdamin ang magdikta ng kilos. Unawain ito, pero huwag sundin agad. Hindi ka mahina dahil may emosyon ka. Nagiging mahina ka kapag hinayaan mo itong magdesisyon para sa iyo. Ang disiplinadong tao ay marunong kumilos kahit hindi tugma ang pakiramdam. Hindi niya hinihintay ang excitement. Hindi niya hinihintay ang lakas ng loob. Kumikilos siya dahil iyon ang tama. Sa ilang espiritual na pananaw, ang tunay na lakas ay ang kakayahang pigilan ang sarili kahit malakas ang tawag ng damdamin. Kapag pagod ka pero kumilos ka pa rin, iyan ang disiplina. Kapag galit ka pero pinili mong manahimik, iyan ang disiplina. Kapag tinatamad ka pero tumuloy ka pa rin, iyan ang disiplina. Hindi mo pinapatay ang emosyon. Nilalagay mo lang ito sa tamang lugar. Ang emosyon ay pwedeng sumabay, pero hindi siya dapat manguna. Tanungin mo ang sarili mo, sino ang namumuno sa buhay mo? Ang nararamdaman mo o ang alam mong tama? Kapag araw-araw mong pinipili ang disiplina, kahit mahina ang emosyon, dahan-dahan itong susunod. At sa huli,
Hindi emosyon ang magdadala sa'yo sa gusto mong buhay. Disiplina ang gagawa nito. Number 10. Discipline through mortality. May isang katotohanang pantay sa lahat. Mayaman man o mahirap, malakas man o mahina, lahat ay mamamatay. Hindi ito pananakot sa Stoicism. Ito ay paalala. Si Marcus Aurelius ay madalas mag-isip ng kamatayan, hindi dahil malungkot siya, kundi dahil malinaw ang isip niya. Kapag alam mong may hangganan ng oras, nagbabago ang paraan ng pamumuhay mo. Hindi ka na basta nag-aaksaya, hindi ka na basta nagpapaliban. Hindi ka na basta sumusunod sa emosyon. Ang disiplina ay lumalakas kapag naalala mong limitado ang oras. Isang tahimik na tanong, kung alam mong huling linggo mo na, gagawin mo pa rin ba ang ginagawa mo ngayon? Kung alam mong huling taon mo na, patuloy ka pa bang magpapaliban? Sa Stoic mindset, ang kamatayan ay hindi dahilan para matakot. Ito ay dahilan para kumilos ng may saysay. Sa ilang espiritual na tradisyon, ang pag-alala sa kamatayan ay paglinis ng intensyon. Kapag alam mong babalik ka sa pinagmulan mo, mas nagiging maingat ka sa bawat hakbang. Hindi ka nagiging desperado, nagiging disiplinado ka. Memento mori ay hindi. Mamamatay ka, kaya magmadali ka. Ito ay mamamatay ka, kaya piliin mo ang mahalaga. Kapag naaalala mo ang kamatayan, lumiliit ang tukso, humihina ang katamaran, tahimik na tumitibay ang loob. Ang disiplinadong tao ay hindi takot sa katapusan. Handa lang siyang mamuhay, na parang mahalaga ang bawat araw. At kung ito ang huling prinsipyo na dadalhin mo, hayaan mo itong maging ganito. Huwag mong ipagpaliban ang buhay na kaya mong ipamuhay ng tama ngayon. Kung may isang bagay kang mapapansin matapos ang lahat ng ito, hindi ito excitement. Hindi rin ito motivation. Ito ay katahimikan. Ang katahimikang dala ng pag-alam na ang disiplina ay hindi kailangang ipagsigawan, hindi kailangang ipakita, hindi kailangang ipaliwanag. Ang disiplina ay personal, tahimik at mabagal. Hindi ka babaguhin ng isang araw. Hindi ka babaguhin ng isang desisyon. Binabago ka ng mga maliliit na pagpili araw-araw, kahit walang nakakakita. Kung may natutunan ka dito, hayaan mo itong manatili sa ganito. Huwag mong hintayin na maging handa ang emosyon. Huwag mong hintayin ang perpektong oras. Huwag mong hintayin ang pahintulot ng mundo. Simulan mo sa kontrol sa isip, sa pagpipigil sa impulse, sa pagtanggap ng hirap, sa katahimikan, sa araw-araw na paggawa ng tama. Ang Stoicism ay hindi tungkol sa pagiging malamig. Ito ay tungkol sa pagiging matatag. At ang tunay na katatagan ay hindi nakikita sa malalakas na salita, kundi sa paulit-ulit na tamang kilos kahit walang palakpak. Ngayon alam mo na kung paano ito ilalapat sa buhay mo. Huwag mo lang pakinggan, gawin mo. At kung nagustuhan mo ang nilalaman ng video na ito, ay like, i-share at mag-subscribe para mas marami pa tayong mapag-aralan. Maraming salamat.